evening po sa lahat. Napakabilis talaga ng panahon. Ano po? April na next week. Kumusta naman po kayo? Sana'y madatnan kayo ng mensahe ng Diyos sa mabuting kalagayan. Dito po sa amin ay umuulan ngayon. Pero isa pong muling mainit na pagbati mula po dito sa amin sa Florida, USA, ang Sunshine State ng Amerika. Welcome muli to our weekly program Silver Lining. Dito lang sa nag-iisang Christian radio sa Baguio, DWLY 97.5 Cool FM. Para po sa mga bago dito sa ating programa, ako po si Silver. Last week, pinag-usapan natin kung ano ang SMS at MMS. Ngayon naman siguro ay alam nyo na ang ibig sabihin ng mga yan. Pero intro lamang po yan sa ating pinag-usapan tungkol sa prayer. Kung hindi nyo pa alam kung ano ang SMS at MMS, balikan nyo po ang ating episode last week. Nalaman natin ang kahalagahan ng panalangin sa buhay ng isang Kristiyano, na tayo ay pwedeng makipag-usap sa Diyos anumang oras, kung saan ka man, anuman ang iyong dinadaanan o circumstances that you are going through. We've had the ability to communicate with God wirelessly. It reminds us that prayer is not merely a mechanical exercise or a ritualistic duty, but an intimate communication with God empowered by the Holy Spirit. Ang pagiging inclusivity ng prayer ayon sa Biblia ay nagpapaalala sa atin na walang restriction sa nilalaman o form ng ating mga panalangin. Na ang ating prayer, mga papurit, pasasalamat, petisyon at mga intercession sa harap ng Diyos ay kanyang naririnig. At ang good news ay He responds to our prayers. Very interesting ano po. Ngayong gabing ito, pag-usapan natin ang ating Panginoong Hesus bago ang unang Easter Sunday. Itong linggong ito, Easter Sunday na po. Pero last Sunday po ay Palm Sunday. Very clear ang picture ng pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Sa Mark chapter 11 verse 9, sinabi na si Jesus ay nasa gitna ng isang prosesyon at ang mga tao sa paligid niya ay sumisigaw. Purihin ang Diyos! Blessing on the one who comes in the name of the Lord. Parang napaka-exciting na eksena, ano po? Pero sa Lucas chapter 19, mahahanap natin si Jesus na gumawa ng isang bagay na tiyak na makakakuha ng pansin ng mga tao. Nagpasya siyang pumasok sa Jerusalem. Sinuguro niya na mapapansin ng lahat ang kanyang pagdating. Yun ay dahil sa ang kanyang panahon ay dumating na. Bago ang event na ito, sa ilang mga okasyon, kapag ang mga tao ay umaasang gagawa siya ng mga milagro o mga bagay na kanilang inaasahan, ang sinasabi ni Jesus, "My time has not yet come." Ano ang time na tinutukoy ni Jesus? Ito ay ang kanyang betrayal, ang kanyang kamatayan, at ang kanyang muling pagkabuhay. Pero sa pagkakataong ito, siya ay dumating sa Jerusalem sa isang paraan na maiintindihan ng parehong mga Hudyo at mga Romano. Alam niyo ba nung panahong iyon na when a conquering hero returned from battle, ang hero ay papasok sa city on the back of a donkey? Kaya sa pagkakaintindi ng mga Romano, Jesus was clearly declaring that He was a hero, na isa siyang hari. Sa mga Hudyo naman, malinaw na sinabi ni Jesus na siya ang Mesayas na darating. Tinupad niya ang prophecy ni Zacharias doon sa chapter 9 verse 9 na nagsabi, "Rejoice, O people of Zion! Shout into triumph, O people of Jerusalem! Look, your king is coming to you. He is righteous and victorious, yet he is humble, riding on a donkey, riding on a donkey's colt." Kung natatandaan nyo, habang nangyayari ang lahat ng ito, si Jesus ay isang wanted sa pamahalaan. Hinahanap siya ng mga namumuno upang arestuhin siya. Sa Bible, tells us that the chief priest at ang mga Pariseo gave an order that if anyone knew where Jesus was,
they would report it so they could arrest him. Sa pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, parang sinabi niya sa mga gustong umaresto sa kanya, "Gusto niyo ako? Narito lang ako. Handa na ako. Dumating na ang oras ko." Ipinapakita nito na si Jesus ay hindi isang walang kamuwang-muwang na biktima. Siya ay isang victorious na king na may layunin na ipatutupad. Ang mga tao na nakasaksi sa kanyang pagdating ay sumisigaw at pumupuri. Sabi nila, "Blessings on the King who comes in the name of the Lord. Peace in heaven and glory in highest heaven." Can you imagine kung ano yung nararamdaman ng mga disipulo niya noon? Siguro, ang mga puso ng mga disciples niya are very excited sa kagalakan habang nasasaksihan nila ang mga nangyayari. Ngunit kay Jesus, nakaranas siya ng isang extreme na kalungkutan sa araw na ito dahil ang karamihan sa mga tao ay walang alam tungkol sa kanyang tunay na misyon. Sa mga tao, ang inaasahan nila ay isang military messiah who would accomplish their agenda. Meanwhile, si Jesus ay dumating as a suffering servant to accomplish God's agenda. Ang mga tao noon ay parang pareho sa mga nakakarami ngayon. Ang mga tao ngayon ay nagse-celebrate ng Christmas and Easter, kaya may tinatawag na CEO. Ang tawag doon, Christmas and Easter only Christians. But they neglect Jesus the rest of the year. Gusto nila si Jesus sa kanilang buhay hanggat ginagawa ng Diyos ang gusto nilang gawin. Gusto lang nila ang Diyos sa kanilang sariling mga terms. Kaya sa puntong ito, kaya napaiyak si Jesus. Sabi nga doon sa Luke 19:41, "As he approached Jerusalem and saw the city, he wept over it." Ang lahat ay nagagalak, ngunit si Jesus ay umiiyak. His ministry was almost over. Konti na lang ang oras. Ginamot niya ang mga may sakit and raised the dead. Pinakain niya ang mga nagugutom at pinatawad ang kanilang mga kasalanan. Gayunpaman, he remained mostly alone and rejected. Alam ni Jesus na sa isang maikling panahon, ang isa sa kanyang sariling piniling disipulo ay ipagkakanulu siya sa halagang 30 pirasong pilak. At alam niya na sina Caiphas, Pilato at Herodes ay magkakaisa laban sa kanya upang maisakatuparan ang kanyang kamatayan. Ngunit hindi lamang iyon. Alam ni Jesus na ang parehong mga taong sumisigaw ng papuri at kumakanta sa araw na iyon ay parehong mga taong sa nalalapit na sandali ay sisigaw ng, "Crucify Him! Crucify Him!" He knew those crowds would reap the full impact of their sin. Now, Jesus, being God, was omniscient. Alam niya ang hinaharap, ang future na dumarating. He knew the destruction that would come upon Jerusalem in just 40 years. Pagkalipas nga ng 4 na dekada, noong AD 70, sinakop na nga ng mga Romano ang Jerusalem. At pagkatapos ng 143 days, pinatay ng mga Romano ang almost 600,000 na mga Hudyo. At bumihag sila ng libo-libo pang ibang mga Hudyo. Isang Jewish historian na ang pangalan ay Josephus tells us that this siege, ang dugo ng mga pinatay ay parang ilog na dumadaloy sa mga pintuang bayan ng lungsod. At ang templo ay sinunog sa lupa, fulfilling Jesus' prophecy tungkol sa temple. Sabi ni Jesus sa Matthew 24:2, "Do you see all these buildings? I tell you the truth. They will completely be demolished. Not one stone will be left on top of another." Ito po'y bumasag sa puso ni Jesus because the people's unbelief and rejection breaks God's heart. Alam niya ang mga kahihinatnan nila. God created the world. He placed the planets in orbit. He made the light to shine out of darkness. But when someone closes their hearts to Him, He won't forcibly enter. He will knock
but He will not make the people believe. Kapag naniniwala ang mga tao, masaya ang Diyos. At kapag tinatanggihan nila siya, nalulungkot siya dahil alam niyang aanihin nila ang kahihinatnan ng kanilang paniniwala. Hindi lamang ang paghatol o judgment sa hinaharap, kundi pati na rin ang mga epekto sa kanilang buhay. Sa ating paggunita sa pangyayari sa Palm Sunday, as Jesus rode into Jerusalem on that day, He demonstrated sadness when He saw what was about to happen to those people. And He wept. Umiyak po si Jesus. Now, my friends, this is the time to reflect. Gusto mo ba na pasayahin ang Diyos o paiyakin? Gusto mo lang bang maging religyoso na sumusunod lang sa agos ng mga nakakarami? O gusto mo bang maging tunay na sumusunod sa Diyos upang siya ay pasayahin? Nasa iyo na ang desisyon, kaibigan. Tara na, let's pray. Gracious and merciful God, today we are reminded of the depth of your compassion and the tenderness of your heart. Just as Jesus wept over Jerusalem, we acknowledge the brokenness and pain in our world today. Panginoon, itinataas namin sa iyo ang lahat ng mga nasasaktan at nangangailangan ng iyong comfort. Idinadalangin namin ang mga broken-hearted, ang mga inaapi, at ang mga marginalized. Naway ang iyong presensya ay magdala ng kagalingan at panunumbalik sa kanilang buhay. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa mga panahong tumatalikod kami sa iyong mga daan at pinabayaan ang mga daing ng mga nangangailangan. Tulungan mo kaming maging mga vessel ng iyong pagmamahal at mercy sa mundo. Showing kindness and mercy to all we encounter. We pray for peace in places of conflict and justice where there is oppression. May your kingdom of righteousness and truth prevail, bringing hope and transformation to every corner of the earth. Lord, give us hearts that are sensitive to the needs of others and grant us the courage to act with love and compassion. May we be instruments of your peace, bringing light into the darkness and hope to the hopeless. We pray all this in the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Sana ay nakapagbigay po ang ating episode ngayon ng karunungan at kaliwanagan upang maging mas malinaw ang ating pangunawa at gabay ng direksyon ng ating paglalakbay sa buhay sa kasalukuyan. Abangan po ang mga bago pa nating mga weekly episodes. Kung meron po kayong prayer request or encouragement, i-private message nyo lang po ako. Kung gusto nyo pong i-like o i-share ang ating episode, nasa FB page po at social media accounts ng Cool FM. Mag-subscribe na rin po kayo sa aking YouTube channel, ang Silver Lining. Salamat po muli. Ako po si Silver, sa pahintulot po ng ating Diyos na nagbibigay liwanag, karunungan at pangunawa. Nandito muli ako next week. Bye and God bless you all.